Madilim na nang sapitin ni David ang sariling bahay sa Quezon City. Hindi sinasadyang napasulyap siya sa katabing bagong tayong bahay. Maliwanag iyon. Tanda na may tao sa loob. Muli na lamang sumagi sa kanyang isip ang tagpong nasaksihan ng hapon na bisitahin ni Sarah at ng lalaking kasama nito ang bungalow. May kung anong kirot sa puso na sumagi sa kanya sa pag-aakalang iyon. Ipinilig niya ang ulo at pumasok na sa loob ng kanyang malungkot na bahay. David, iho, katatawag lamang muli ni Mr. Villegas. Inaalam kong nakabalik ka na. Ibinigay ba ninyo sa kanya ang numero sa bahay, bakasyonan, Nana Carmen? Hindi. Alam kong ayaw mong ibigay ang kahit na sino o sa kahit na sino ang numero ng telepono roon. Ako sana ang tatawag doon pero narinig ko nga ang pagdating mo. Ang mabuti pa siguro ay tawagan mo na si Mr. Villegas habang inihahanda ko ang hapunan mo. Nasa bahay raw siya. Sige ho, Nana Carmen. Tinungo niya ang kanyang silid at kaagad na tinawagan sa Luis. Oh, pare, ilang araw na kitang hinihintay na magpakita sa opisina pero hindi ka dumarating. Saan ka ba nagpunta? Launching na bukas ng album ninyo na Sarah at may press con kayo. Pasensya ka na pare. Nagbakasyon lang ako ng ilang araw. Baka naman pwedeng hindi na ako dumalo sa press con bukas. David naman, paano ang duet ninyo ni Sarah? Ang career single ng album kaya kailangan ka roon. Tiyak nakakantahin ninyo ang piyesang iyon. Ilang sandali muna ang lumipas bago siya nakaimik na muli. O sige, dadating ako. Pero saan ba gaganapin ang press con? Si Tito Marky ang nakaisip ng venue. Sa music lounge mo na lang daw. Doon na rin gagawin ang launching para raw makaragdag pang lalo ng mga parokyano mo sa music lounge. Noong isang linggo pa namin ipinalabas ang promo sa TV at print media. Hayaan mo at aagahan ko ang pagpunta ng opisina bukas. Salamat sa lahat, Luis. Bakit ka nagpapasalamat sa akin? Ako nga ang dapat na magpasalamat sa iyo sa pagkakadiskubre mo kay Sarah. Alam kong pag-aakyat ang team up ninyo na maraming karangalan at profit sa Superstar. Gaya ng sa pantahan ni Luis ay tagumpay ang launching ng album na iyon. Marami ang mga taong dumalo at bumili ng CD at cassette tapes. Marami rin ang taga-press na dumalo. Isa sa mga ito ang kilalang talk show host ng isang prominenteng TV station. Nakafocus kay Sarah ang mga pagtatanong nito. Hindi ba nagsiselos ang boyfriend mo at naipareha ka sa isang gwapo at eligible bachelor na tulad ni David Lopez? Hindi po, tita. Wala pa naman akong boyfriend na magsiselos. So, kung okay lang ba sa'yo kung may mabuong, alam mo na, hindi imposibleng ma-develop kayo ni David sa isa't isa, lalo na at pareho naman kayong available. Our relationship is strictly professional, pero hindi po ako magsasalita ng tapos. Prangkang tugon ni Sarah. Very well said. Do you find him attractive? Well, kung ang panlabas na kaanyuan ang inyong pagbabatayan, yes, I think he is attractive. You think? Hindi mo nararamdaman ng atraksyon para kay David? I guess, I am one of those who do not easily get attracted sa physical assets ng mga lalaki. Are you saying na hindi ka attracted sa panloob at panlabas na assets ni David? Usisa nito. I have no comment on that. Lumikha ng mga bulong-bulungan ang isinagot niyang iyon at kabadong napasalip siya kay Tito Marky. Napahinga naman siya ng maluwag nang makita ang ngingiti-ngiti lang ito. Binalingan naman ng talk show host ang binatang katabi niya. Isang reliable source ang nagsabi sa akin na ikaw ang talagang nakadiscover kay Sarah Castro. Ang totoo? Hindi pa man siya namimit ng inyong producer, ay iginawa mo na raw ito ng kanta. What inspires you para makapag-compose ng awit na babagi sa kanya? Well, Sarah has a unique voice and style na makakapag-inspire sa kahit na sinong kompositor, tita. Hindi kaya dahil maganda siya? Kasama na rin siguro yun. Sa palagay mo ba ay mas malalim or may mas malalim pang ugnayang mangyayari? O mabubuo sa pagitan ninyo sakaling mag-click ang inyong tambalan? Panguhuli ito. Hindi naman kami mga artista pero abangan na lang nila. May ilang nagiyawan sa isinagot na iyon ng binata. David, you are a private person. Pero sa panibagong buhay na binuksan mo ngayon, bilang isa namang mga awit sa palagay mo ba ay mas magiging open ka na sa publiko? Tita,
Hindi naman ho siguro nila bibilhin ang aming record ng hindi dahil sa masasagap nilang balita tungkol sa akin. I believe na mas mature na ngayon ang ating publiko tungkol sa bagay na iyan, and I intend to remain private. Matapat nitong sagot. David, one last question. Mula rin ito sa isang reliable source. You both may not know it. Ayon sa kanya, pero may nabubuo na raw na attraction sa pagitan ninyo ni Sarah. Tama ba ang assessment ng source ko? No comment. Biglang nag-ingay ang mga naroroon sa espekulasyong nilikha ng huling sagot ni David. At bago pa makapagtanong ang iba pang miyembro ng press sa kanila, in-announce na ni Tito Marky ang pag-awit ng newest duo sa recording scene. Biglang nanlamig si Sarah sa isiping aawit na silang kasama ang arte at pagiging sweet sa isa't isa. Palagay niya ay hindi magiging natural ang kanyang pagkilos, lalo pa't ang buong pansin ng lahat ay naroroon ay tiyak na nasa kanila. Para siyang bagitong mga awit na ngayon palang magpe-perform sa publiko. Bigla ay nawalang lahat ng natutunan niya sa pagtatanghal sa audience. Ninenervyos na napasulyap siya sa katabi. Ngumiti lang ito ng bahagya sa kanya at hinawakan ang nanlalamig niyang kamay. Pinisil nito iyon na tila nais ibalik ang nakaligtaan niyang tiwala sa sarili. Hawak pa rin ni David ang kamay ng dalaga nang tunguhin nila ang stage. Naghihiyawan ang mga tao. Para silang instant celebrity na mga sandaling iyon, subalit natahimik ang lahat nang magsimula na silang umawit. Sa buong panahong umaawit sila ay hindi umaalis ang titig sa kanya ni David. Napakahusay nitong umarte, naisip ni Sarah. Pilit na lamang niyang tinumbasan ang sweetness nito para naman hindi sila magmukhang katawa-tawa sa mga manonood. Lalo pa niyang pinag-usayan ang pag-awit, subalit muntik nang mawala ang kanyang kahinahunan nang sa pagtatapos ng kanta ay bigla siyang ginawaran ng binata ng halik sa labi pa naman. Hiyawan at palakpakan naman ng mga tao na tila iyon na ang hudyat ng pagbubuo ng kanilang love team. Gusto niyang maghimagsik. Kung alam lang ng mga taong ito na kabaliktaran na nakikita nila ang totoong namamagitan sa kanila ng binata, parang ngayon pa lang ay nararamdaman na niyang hindi siya makatatagal sa ganitong setup. Hindi siya sanay na makipagplastikan. Nang umalis na sila sa lugar na iyon, ay nagtuloy ang lahat ng may kinalaman sa pagbuo ng album na iyon sa bahay ni Luis. Nagpahanda pala roon ang big boss ng isang malaking salo-salo. Mansyon ang bahay nito, at talaga namang napakarangya ng gayak niyon. Maging ang kasama niyang si Angel ay hangang-hanga. Alam ko na ngayon kung bakit pansin sa'yo si David. Mayaman pala talaga si Luis Villegas. Pasaway ka. May asawa si Luis. Hiwalay lang siya. At saka hindi nga sumagi sa isip ko ma-attract sa kanya eh. Sansala ni Sarah. Oh, hiwalay naman pala. Ano roon ang problema? Ikaw talaga? Aba, kung ako ang nasa kalagayan mo ngayon, mamimili na ako kay na David at Luis. Pareho bang may sinasabi? Ay nako Angel, hindi na ba maaaring magtrabaho ang isang gaya ko kay na David at Luis nang hindi kinakailangan magkaroon ng emotional involvement? Hindi naman sa ganoon. Ang sinasabi ko lang, total naman ay available ka pa at gayon din sila. Bakit hindi mo samantalahin ang pagkakataon na mapalapit pa sa isa sa kanila? Yamang, naririyan ka na rin lang? Ay, ewan, hindi ako interesado sa sinasabi mong yan. Ikaw na lang kaya, halika't ipakikilala kita kay Big Boss. Nagkaroon ng sayawan pagkatapos ng kainan. Una siyang isinayaw ni Tito Marky, sumunod ay ni Luis. Napakaganda mong lalo ngayon, Sarah. Lahat ng mga batang naririto ay umahanga sa'yo. Anitong bahagya pang pinasadahan ng tingin ng kanyang kabuuan. Tito Marky made me. Siya ang nagpadala sa akin sa sikat na designer at hairdresser na gumawa ng gown na ito at nag-ayos sa akin. Dati kasi, maganda ka na kaya napakaganda mo palalo ngayon. Pero, muntik na mabaliwala ang lahat ng paghihirap ninyo sa akin kaninang bago kami kumanta ni David. Bakit? Ninervyos ako ng todo? Para bang nakalimutan ko na dati na akong mga awit. Ganoon talaga sa umpisa. But I am so happy sa kinalabasan ng album launching mo at ng press conference. Nakikinikinita ko na hindi lilipas ang isang buwan at mag-gold record ang una mong album. Hindi naman siguro ganoon kabilis. Nakaka-overwhelm naman ang sinasabi mo. Hindi pa nga ako kilala ng publiko eh. Humble na saad niya. Ngayon, makikilala ka na nila agad.
May naka-schedule kayong appearance sa TV sa makalawa at sa linggo. Bukas naman ay isa pang umagang slot ng isang sikat na DJ sa FM station. Nasabi na sa akin ni Tito Mark yung interview sa amin bukas sa estasyon ng radyo, pero hindi ko alam na may appearance pa kami sa TV. Well, kinausap ako kanina noong TV host na nag-interview sa inyo at nakiusap siya sa akin na magkaroon kayo ng personal appearance sa kanyang TV show. Believe me, makatutulong sa pagbenta ng iyong album ang appearance ninyong iyon. Album namin? Hindi akin lang? Yeah, how I wish na ako na ang kaduwet mo at hindi si David. Nagulat si Sarah sa inihayag na iyon ng Big Boss. Pumormal siyang bigla rito. I am not comfortable with those kind of comments. Hindi ko nakakalimutan ang sinabi mo noong una mo akong alokin na maging recording artist ng iyong kumpanya. Sabi mo'y professional ka makikitungo sa akin, pares ng sa mga iba mo pang artist. Oo, tama ka. Pero sinasabi ko sa iyo ang bagay na ito hindi bilang boss mo, kundi bilang isang lalaking humahanga sa kagandahan ng kasayaw ko ngayon. Hiwalay ang trabaho sa personal kong buhay, Sarah, at napag-uusapan na rin lang natin. I want you to know that I am beginning to like you more. Sa bawat pagkikita natin, hindi lang bilang singer, kundi bilang babae. Saglit siyang nag-isip sa mga inihayag ni Luis. Okay lang, as long as you won't throw yourself at me at hindi mo pagsasamahin ng personal sa professional. Ang ibig bang sabihin niya na may-ari akong manligaw sa'yo? Umiilaw ang mga mata ng kaharap habang sinasabi iyon sa kanya. Tumango siya ng bahagya. As long as kaya mong tumanggap, hindi lang ng tagumpay, kundi pati na rin ang pagkatalo. Oo, ipinapangako ko. May tumikim sa tagiliran nila at sabay silang napalingon kay David. Siguro naman hindi na maigsi ang dalawang magkasunod na tugtog para sa inyong pagsasayaw. Maari ko na bang makapareha si Sarah, Luis? Tila bantulot pa si Luis nang ibigay nito si Sarah sa naghihintay na si David. May kakaibang init na nanulay sa kanyang braso nang hawakan ng huli ang kamay niya. Tahimik lamang silang pareho habang nagsasayaw. Isa man sa kanilang dalawa ay hindi nagtangkang magsalita. Nanatili lang na nakatitig sa kanya ang malulungkot na mata ng kasayaw at wala siyang lakas ng loob na alisin ang paningin sa mga matang iyon. Marahang humahaplos ang hinlalaki nito sa likod ng kanyang palad at lalo pang humapit ang pagkakahawak ng isang kamay nito sa baywang niya. Subalit, bahagyaman ay hindi siya makatutol. May kung anong lakas na humihila sa kanya ng tila nakayakap na sila sa isa't isa. Lalo siyang nalito. Ngunit gusto niya ang pakiramdam na iyon. Gusto rin niya ang pakiramdam na mainit na hininga nitong tumatama sa kanyang mukha. Ako na ang maghahatid sa iyo pa uwi. Anito bago matapos ang tugtog. Kasama ko si Angel at dala ko ang kotse. Ipasusunod ko na lang sa kasama kong driver ang kotse mo. Ihahatid muna natin si Angel sa condominium bago kita ihatid sa Quezon City. Alam mong sa Quezon City ang bahay namin? Takang tanong ni Sarah. Oo, at alam ko rin kung saang lugar ang bahay ninyo. Nagtataka man ay hindi na siya nagtanong pa. Na mag-uwian na ang mga panauhin ay inihatid na nga nila si Angel. Dalawa na lang silang naiwan sa kotse ng binata. Hindi naman malaman ni Sarah kung papaano babasagin ang katahimikan sa pagitan nila, samantalang kaninang kasama pa nila ang kaibigan ay madaldal si David. Tumapat nga sila sa bungalow ngunit bago siya makababa ay pinigilan siya nito. Sabay na tayo bukas sa pagpunta sa radio station. Dadaanan na lang kita rito sa bahay ninyo. Baka makaabala lang sa'yo. Pwede ko namang gamitin ang kotse ko. Hindi. Dito rin naman sa subdivision na ito ang bahay ko. Papaano sa pag-uwi ko? Kaya nga nagpepresenta akong sunduin ka dahil ihahatid na rin kita. Bakit mo ginagawa ito, David? Usisa ni Sarah. Don't tell me na pangangatawanan mo ang pag-ate na gustong mangyari ni Tito Marky para maging love team tayo. Wala akong pakialam sa gustong mangyari ng mga producers natin. Ginagawa ko ito sa iyo dahil gusto ko. Matapat na sagot nito. Namagitan ng ilang saglit na katahimikan. Hindi rin nakakilo si Sarah nang unti-unting bumaba sa bahagyapang nakaawang ng bibig ang mga labi ni David. Marahan lang iyon at may kasamang pag-iingat. Hindi niya namalaya na tinutugunan niya ang halik nito.
Pati na rin ang mga pagkakataong ganito ay gusto ko rin. Anito pagkatapos, laging inaasam, pinapangarap, at muli nitong hinalikan ang kanyang mga labi. Ngunit ilang sandali pa, tila'y natauhan ng dalaga at naitulak niya si David. Gusto niyang takpan ng dalawang palad ang mukha sa kahihiyan dahil hinayaan niya itong hagkan siya at ang higit na kahiya-hiya ay tinugon niya ito. No, wag kang magkaganyan. Pareho nating ginusto ang halik na iyon at gusto kong manatili sa ating puso at isip ang ala-ala na iyon. Niyakap pa siya ni David nang mahigpit bago lumabas ng sasakyan para mabuksan ang pinto sa gawin niya. Hanggang bukas, Sarah. Kay saya pakinggan ang pangalan niya binibigkas ng bibig nito. Tila hiwalay sa katotohanan ang nagaganap na ito sa kanila ng binata at tama ito. Ano man ang mangyari, ay mananatili ang halik na iyon sa kanyang alaala. Alam niya na isa iyong special na nasa bahagi ng puso niya. Paano kapag nalaman ni David na nagtapat din ng pag-ibig si Luis kay Sarah? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.